John Magno, tinawag na trapo si Alan Peter Cayetano at sinabing hindi dapat ito iboto. Alamin kung bakit. Alam mo yung busy akong nagbabakasyon at umiikot sa magandang tanawin dito sa Cebu, pero may napansin akong trapo. Gusto ko lang siyang pansinin at lambingin. Hoy, ikaw, Alan Peter Cayetano, na wala naman talagang saving grace dahil wala kang personality. Kung hindi lang maganda at mabait ang asawa mo, hindi talaga kita gusto at all. Napansin ko lang kasi namigay ka ng mga, ano yun ulit na tulong, pero may Alan Peter Cayetanong pangalan, pwes, isa kang malaking trapo. Ano yung pakana mo? Tutulong-tulong ka sa Pampanga, eh hindi mo naman yan distrito. Di ba taga-tagig ka? You are one trapo that people should not even vote for in 2022. Hindi ka na nga nanalo dati na si President Duterte ang presidente mo? Ngayon pa kaya? Don't kid yourself, person without a personality. Pwe. Magandang hapon po. Yan. Magandang hapon kung Tony Arsinan po ng Maharlika TV5. Ilan na po ang nabigyan ng sari-sari store na inisyatibo po ninyo nila Kuya John Donatan? Sa sari-sari store po, may hit 400 na, but ang first target namin is 50,000. Second target namin is 100,000. So sa 10K ayuda naman, nakakalampas na kami ng 4,000. So initially, ang tinarget lang natin 100, tapos 1,000. Pag umabot ng 5,000, mag-ambisyon tayo ng konti na umabot ng 10,000. Hindi madali. Pero pag nakikita ng tao sa Facebook at sa inyo po sa media na may ganitong programa, marami din po nagdo-donate talaga. So mas madali ng konti sa sari-sari store dahil may existing na po sila at saka ang ginagawa namin at least 25 per area para maging magkakilala din sila. Malay mo, magkaroon din sila ng connection sa business o mag-social din yung iba. Katulad ni Hilda kanina, pinakita niya na 5-6 ang inutangan niya. So kung magbubuo din tayo ng mga credit cooperative para yung mga sari-sari store may tatakbuhan na wala o murang interest o mababang interest, malaking bagay din. Nationwide? So we're hoping, nationwide po pero soft launch pa lang to. Okay. So yung grupo po ay maglo-launch siguro in the next 2 weeks, but gusto nga namin na before the end of the year umabot ng 100,000 na matulog. Thank you, sir. Hello. Omar Padilla po, Philippine Channel. Hanggang kailan po itong project mo na ito, itong 10K na ayuda at yung 3.5 na kuhunan sa sari-sari store? Ito po ba'y aabutin po hanggang sa bago maghalalan? At follow-up question na rin po. Last time po na ma-interview namin kayo sa Malolos, ninanong po kayo kung kayo po ba ay tatakbong Pangulo ng ating bansa dahil napakarami na pong nagdeklara. So, inihintay po ng marami, lalo na po ng mga jeepney driver, mga magsasaka, kung kayo po ba ay kakandidatong presidente sa halalan 2020. Thank you Kuya sa tanong mo. So, sa unang part ng tanong mo, yung pangalawang part muna, no? So, I'm seriously considering at pinagdadasal, pero hindi madaling desisyon, no? At syempre, utang natin sa ating mga kababayan, pagka nagdesisyon ka, nakita mo rin kung sino yung mga tatakbo. Kasi we want to give the people the best, di ba, na choices. At kailangan, tingnan mo rin sarili mo. Kasi kung meron dyan nakikita mo na mas magaling o makakatulong ng gusto, obligasyon mo rin makipag-usap at tumingin doon, no? So, definitely we're considering, pero ang focus ko talaga ngayon, makumbinsi ang Malacanang hanggang dyan sa zona na yung 10K ayuda, hindi lang kailangan this year, but kailangan din ng 5-year plan at kasama sa 5-year plan ang 10K for 3 to 5 years. So sabi mo, hanggang kailan? Well, yung 10K, sana before dumating pa yung kampanyahan, i-approve na ng gobyerno. Kasi pag nabigay na yan, pwede na natin i-ship yung resources sa ibang mga programa. Sa sari-sari store, tuloy-tuloy po yan. Walang kaiba nung PTK, presyo, trabaho, kita, more than 200 groups all around the country, kasama doon yung jeepney at tricycle na binabanggit nyo. Sinimulan natin 2012 yan, kahit may election man o wala, tuloy-tuloy yan kasi livelihood projects. So kung ang tinatanong mo ba, projects sa scholarship, sa health, at saka sa livelihood, tuloy-tuloy yan. Pero yung specific na project na sari-sari store at saka 10K, yung sari-sari store, pag naabot na natin lahat, yung 10K naman,
hopefully, i-approve ng gobyerno. I think it's a very good program. At tingin ko, di ba sa Amerika tawag nila bipartisan kasi dalawang partido lang Dapat sa atin, ang problema sa atin, crab mentality Pagka programa ng isa, kahit maganda, hindi susuportahan ng iba. Kaya nga ang aking pong pangliligaw, panghamon, challenge sa lahat ng presidential balls, upuan natin ang 5-year plan para yung programa maging inclusive at para mawala yung crab mentality. Kahit sinong manalong Pangulo sa 2022, mapre-predict natin ano yung programa. Hindi yung parang mag-elect tayo tapos manghuhula tayo anong programa niya. Paano nyo kakatandem si Digong? Well, ang presidente kasi incumbent siya. So usually ang presidente ang pumipili ng katandem niya. Pero duda ko po, pagdating sa ating Pangulo, siya mamimili kung sinong gusto niyang suportahan na presidente. Because unique yung sitwasyon niya dahil incumbent siyang presidente. So I work with him closely, I believe in him. So kung kino-consider niya ako, salamat. Pero irerespetuhin ko sino man ang piliin niya. Sir, kung may ano yung nakalitan yung dapat na ituloy kung sakaling sila ka rin? Well, maraming kailangan ituloy, katulad po sa drugs, pero marami din pwedeng ayusin. So katulad sa drugs, yung rehabilitation side, yung spiritual side, yung values. Sa corruption, hindi man ako sangayon po sa sinasabi ni Manny Pacquiao na dumoble, trumiple, etc. Pero alam naman natin lahat, problema pa rin talaga ang corruption. Pero ang number 1, 2, and 3 na problema ng ating mga kababayan, not necessarily disorder buhay, yung health, kasama dyan bakuna, kabuhayan, livelihood, at pangatlo talaga yung crisis of values. Diba? Pagka nasa tamang values, tama direction natin, maayos natin lahat ng problema. Pero pagka mali ang values natin, for example, yung traditional values na respeto sa nakakatanda, diba? Kaya mas maraming bastusan ngayon dahil mas marami talagang bastos. Diba? So, eto yung sa akin tatlong kailangan ayusin ng bagong presidente. Or if I can put it in 3 R's, diba? Nung bata tayo, reading, writing, arithmetic. Ngayon po, tingin ko kailangan ng tao, relief, recovery, reforms. Pag naibigay natin yung relief, recovery, reform, we will be reborn. No? The Philippine nation will be reborn or renewed. So yun po tatlong tingin ko, relief, recovery, reform. So hindi sapat po ang 1,000, isang ayuda, 5,000, relief lang po yun, hindi makaka-recover. Kailangan ng 10,000 sa bawat pamilyang Pilipino, tapos kailangan din ng direktang ayuda sa mga negosyo, sa mga sektor. Pag nagawa natin relief, recovery, mas open-minded na tao sa reform. Pero habang naghihirap ang mga tao, mahirap na itulak sila sa reforma kasi nga, yung pang-araw-araw pang iniisip natin. Kung sa ngayon po, ano po status ng natin, ng 10K ayuda? Kasi medyo marami nang umaasa sa 10K ayuda na Bulakenyo. Ano bang status nito sa Kongreso? So, dalawa po ang status yung sa pampubliko at yung pribado. Sa pribado po, na mahigit 4,000 na nabigyan natin, tinutuloy natin yan every Friday. At tuloy-tuloy mga donors natin dyan. Pero 20 million Filipino families, more or less. So kahit ipila ko po dito yung 20 pinakamayaman sa Pilipinas at nagbigay silang tig 1 billion, 20 bilang yan kailangan natin mga 200. So ngayon po, after the SONA, nasa Senado na i-discuss yung Bayanihan 3. At doon po kami nang liligaw na ibalik nila yung provision na 10,000 ayuda. Next stop naman nun, yung sa economic team, sa Malacanang, sa Baika. Pero isasabay ko na yung laban sa 2022 budget. Kasi sa late July, early August, isasubmit na yung 2022 budget. Tingin ko dapat meron nang nakalaan doon na 200 billion para sa 10,000 ayuda. Since twice na po natanong is about sa presidential race, just in case po na manatili po kayo sa legislative, ano po yung pet bills natin ay tutulak? Saka plus, if ever po magpalit yung administrasyon, may pag-asa pa ba mabigyan ng prangkisa ABS-CBN? Well, ang prangkisa naman po parati, parang buhay yan Basta may buhay, may pag-asa. Diba? So, that can be reviewed any time. So, I will not make a fearless forecast kung may babalik o hindi. Pero kung ang tanong may pag-asa, parati may pag-asa yan kasi you can refine it. Okay? Now, as far as yung legislative agenda, I think
for once in our history, ang legislative at executive mag-a-align eh. Doon ko pa rin ilalagay para mas madali. Relief, recovery, at saka po reform. So sa lahat ng sektor, applicable yung tatlong yun. I'll come out with some specifics pag nilabas namin yung 5-year plan na nagtinatrabaho na rin yung tropa ngayon. Pero yan po ang isang magiging focus po namin, no? Yung relief, recovery, and reform. Thank you po. Okay, God bless you everyone. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Hope you enjoyed this video. Don't forget to like and subscribe to my channel.